Inatras na ang impeachment ni BP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Walang masyadong excitement. Ganito ilarawan ni Manila 6th District Representative Benny Abante na sa ngayon ay wala siyang nakikitang sigla o matinding interes mula sa mga kongresista, lalo na sa hani ng administrasyon para suportahan ang posibleng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Abante, wala daw excitement ngayon yung darating na impeachment complaint kay BP Sara. Ba, gusto niya yung may excitement? Yung parang kagaya ba nung isang taon? Ano bang excitement yung ibig mong sabihin? Aba. Sa sandaling magtapos ang one-year ban rule sa February 6, 2026. Sa isang radio interview, diretsahang sinabi ni Benny Abante na malamig ang tugon ng mga mambabatas pagdating sa usapin ng impeachment. Aniya, nakikita ko naman na walang masyadong excitement ang mga administration congressmen to support the impeachment. Ayon kay Benny Abante, may ilang kongresista ang kanyang nakausap ang naniniwalang walang saysay ang hakbang dahil malabong umusad ito sa Senado kung saan naroroon pa rin ang mga senador na sumusuporta kay Vice President Sara. Dagdag pa niya, meron pa ring mga supporters si Vice President Sara that will go against the impeachment. It's only an exercise in futility pag tinuloy natin yan. Wala ring mangyayari. Ay naman si Benny Abante, parang natatakot na yata kay Vice President Sara. Alam niyo, sa totoo lang, no? Kaya talaga gustong-gusto ni Abante na ma-impeach yan si BP Sara. Sinagot niya na yan eh. Kasi may nagtanong kay Abante noon, di ba, sa isang interview, paano kapag si Sara Duterte ang maging presidente? Ano ang sabi ni Benny Abante? Oh, ano sabi ni Abante? Wala na, finish na. Oh, di ba? Doon pa lang sa finish na alam na natin yung matinding kasagutan niyang ganon. Di ba? Ngayon yung sinasabi niyang parang ano ba, parang nawawala na ng interes yung mga gustong mag-impeach kay BP Sara, yung mga gustong magsampa, na parang sinasabi nila na nandiyadyaan pa rin yung mga sumusuporta sa mga Duterte. O ano naman pakialam nila kung nandiyadyaan pa rin? O di ba sa administrasyon naman may sumusuporta kayo. Di ba? Ganun naman eh. Sige, may mga kanya-kanyang suporta. Kasalanan ba ng mga nasa Senado na sumusuporta sa Duterte na nandoon sila? O, di ba? Eh, tao naglagay sa kanila dun eh. O, di ba? Ang problema, mas lamang yung mga yung mga taong bayan na may gusto talaga sa Duterte kaysa sa ayaw. Kaya kita nyo, mas marami pa din ang mga nakaupo dyan sa Senado, marami pa din ang mga nakaupo sa Senado na gusto na niluklok ng mga taong bayan na iniisip yung kakampi ng mga Duterte. Diba? Kasi hindi kayo marunong magpalakas sa taong bayan, kaya ganyan eh. Kaya kayo natatakot. Diba? Talay pinuri ni Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez si Vice President Sara Duterte matapos ang kanilang courtesy call sa Office of the Vice President nitong January 13. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Aiko Melendez na naging makabuluhan at taos-puso ang kanilang pag-uusap at namukod tangi umano ang pagiging simple at mapagkumbaba ng pangalawang Pangulo. Aniya, isa sa mga labis kong hinangaan ay ang kanyang pagiging simple at mapagkumbaba. Yun. Napaka-accommodating niya at napaka-candid kausap. Walang Tsaka arte. si BP Sara kasi hindi mo nakikitaan ng kasosyalan sa mga galawan niya. Hindi mo siya nakikita na parang napakataas niyang tao. Para kung makikita mo siya, parang napakadali niya lang pakibagayan. 'Di ba? Madali siyang makibagay, madali mo siyang pakibagayan, 'di ba? Hindi siya ganun ka-arte, hindi siya ganun parang ka
sosyal-sosyal. 'Di ba? Kumbaga ghetto siya, cowboy siya eh. 'Di ba? Mas maano siya sa lahat ng tao eh. Totoo at bukas ang loob. Nakakagaan ng pakiramdam na makausap ang isang leader na marunong makinig at may malasakit. At ayon pa sa post ni Aiko Melendez, nagkaroon ako ng pagkakataong bumisita sa opisina ni Madam President Inday Sara Duterte at magkaroon ng isang makabuluhan na taus-pusong pag-uusap. Isa sa mga labis kong hinangaan ay ang kanyang pagiging simple at mapagkumbaba. Yun. Napaka-accommodating niya at napaka-candid kausap, walang arte, totoo at bukas ang loob. Nakakagaan ng pakiramdam na makausap ang isang leader na marunong makinig Yes. at may malasakit. Maraming Yes, salamat yes. sa oras, sa mga pananaw na ibinahagi at sa isang makabuluhang pagkikita. Salamat sa iyong oras po. Makakaasa po kayo ng patuloy na aking respeto at paghanga po. Hindi na nakapagtataka na kaya siguro nakipaghiwalay itong si Aiko Melendez sa isang buwayang kongresista na si Jay Kong-hun dahil hindi pala sila pareho ng kanilang ipinaglalaban pagdating sa politika. Si Representative Jay Kong-hun na dating kasintahan ni Aiko Melendez ay isang anti-Duterte. Kanya talagang Kaya pala talagang hindi sila magkakasundo. Kasi kung ikaw diretso ang pinaglalaban mo, hindi talaga sila magkakasundo. No, pero si Aiko, no, nakakabilib. Pero pumayat si Ay, laki ng pinayat ni Aiko, ha. Grabe, nag-diet siya maigi, ha. Oh. ipinupush ang impeachment laban kay Vice President Sara. Ngunit itong si Aiko Melendez talagang hindi nahihiyang ipagsigawan at iparamdam kay Vice President Sara na isa siyang tunay na taga-suporta ni VP Sara. Tama yun, Aiko. Huwag mo nang balikan yung ano mo. Totoo naman, napakadaling lapitan ng mga Duterte. Yes. Kahit sino at anong klase ka pang tao, bukal sa loob at bukas kang tatanggapin. Hindi ba't ganoon ang ginawa ni BBM kay Vice President Sara? Niligawan, sinuyo ng paulit-ulit na maging vice-presidente niya. Pero nang maupo na bilang presidente itong si BBM, nagtraidor na kay VP Sara. Sa totoo lang kasi, nitong eleksyon ng 2022, si VP Sara talaga is ginamit lang talaga yan. Hindi yan para ituring na vice president. 'Di ba? Kasi alam naman natin, kung si VP Sara, no, uulitin natin tong istorya na to, kung si VP Sara hindi tatandem sa panahon noon, noong 2022, matatalo talaga si BBM noong mga panahon na yun. May posibilidad talaga na si Lenny ang manalo. Oo, pwede. Kasi, syempre, tinalo na ni Lenny si BBM sa pagiging sa vice president eh. Diba? Alam naman natin kung gaano lang karami yung mga bumoboto kay BBM noong mga panahon ng vice president. So, syempre, para maging patag, para makuha natin talaga yung boto ng lahat, hindi na makahabol tong mga dapat na humabol, kailangan nating tumikit kay VP Sara. Siyempre, yung DDS, napakalawak niyan, napakadami niyan. Hindi magiging presidente si Tatay Digong kung napakaliit ng pundasyon niyan. Oh. So, alam nila na malaki din ang pundasyon ni Tatay Digong. Kung 15 million o 16 million ang bumoto kay Tatay Digong at 15 million ang bumoto kay BBM nung vice presidential, nung natalo siya, kapag pinagsama mo yun, makakabuo kayo ng 30 million. Di ba? DDS tsaka loyalist. So kapag wala ang DDS doon, yung loyalist pa rin yun, yung 15 million lang yun. May posibilidad pang mabawasan yun. Kung tumakbo pa si BP Sara noon bilang presidente, si Lenny, si BP Sara, tsaka si BBM ang maglaban. Magkakahati-hati ang boto. So para syempre makuha mo lahat ng boto, ganun ang nangyari. Niligawan na lang si BP Sara. Si BP Sara naman, mapagbigay na tao. 'Di ba? Syempre, kaibigan niya si Senator Amy, kaya ganun ang nangyari. Pagbibigyan kita kasi hindi naman magkaibigan si BBM tsaka si BP Sara
si Senator Amy talaga ang kaibigan niya eh. So syempre, bilang kaibigan, sige, pagbigyan kita. Oh, kahit ayaw nga ni Tatay Digong, sumuway si BP Sara. Doon pa lang sa effort na ginawa ni BP Sara noon kay BBM, hindi pa ba? 'Di ba? Hindi pa sila kontento doon? Hindi pa sila natuwa doon? Sa mga sakripisyo ni BP Sara na yan. Oh. Samantala'y nagbabala naman ang isang certified kakamping na si Jesus Falsis sa ating mga AFP at PNP na mas marami daw silang mga totoong tao na hindi daw susuporta sa pagpapatalsik kay BBM para lang daw maupo si Vice President Sara na Pangulo. Panoorin natin ang buong video. Purya gaba nitong si Falsis. Sabi niya, tandaan nyo, ang mga AFP and PNP na nagbabalak mag-withdraw ng support, kuha nyo man suporta ng mga DDS, pero hanggang online lang sila. Hanggang online. Hayop talaga tong taong to. Mas madami kami na totoong tao. Ha? Totoong tao ka pala. Akala ko totoong tae. Totoong tao ka pala. Ay, Diyos ko. Ano akala mo pala sa amin, Falsis? Hanggang online lang kami? Ano akala mo sa amin? Hindi kami totoong tao? Ano kami, alien? Parang ikaw naman yung hindi totoong tao. Eh. Tingnan mo. Parang panghilod na bato. Grabe talaga siya kung maliit sa mga DDS, no? Sa mga Duterte supporters, no? Sus, Diyos ko. Pero wait lang. Ang lapad naman ng ilong. Kaya nga sinasabi natin dito eh, ayaw, hindi naman talaga nila susuportahan yung impeachment sa Pangulo. Masusuportahan pa nga nila yung impeachment kay BP Sara. Kasi di ba, kung sila dilawan sila, kung kakamping sila na sumusuporta doon, syempre mas gusto nila na si Lenny, kung si Lenny ang tatakbo, mas gusto nila, yun ang manalo. Di ba, kaysa kay BP Sara. So syempre, para makadaan si Lenny, kung si Lenny ang patatakbuhin nila, kailangan si BP Sara mawala. Kailangan mawala sa picture. O kailangan ma-impeach yan, matanggal yan. Di ba? Kasi, lagi ko sinasabi, kung si BBM tsaka si Lenny uli ang magtatapat, may posibilidad. No? May posibilidad na matalo na uli ni Lenny si BBM. Lalong-lalo na yung trust rate ni BBM ay napakahina. Ibig ko sabihin, hindi pala si BBM ang maglalaban sa 2028 at si Lenny. Kung sino ang itutulak nila ng administrasyon na manok bilang tatakbo sa presidential, yun ang mga kalaban ni Lenny. So, ang ibig sabihin, mas kumpiyansa yung mga dilawan o kakamping na manalo kung itutulak nila si Lenny kasi nga, yung trust rate ng administrasyon ay napakababa, negative. Marami nang may ayaw. So, kahit sino ang itulak ng administrasyon na tumakbo bilang presidente, wala nang tiwala yung mga tao. At may posibilidad na matalo. Pero kung si BP Sara ay nandiyadyaan, mahahadlangan yung gusto nilang mangyari ng mga dilaw-dilaw na yan. Diba? Kaya gusto talaga nila si BP Sara ay ma-out of the picture na. Kasi gustong-gusto nila lang makabalik sa posisyon. Yun talaga ang totoo. Sus! Alam mo, Falsis, hindi mo kami kaya, no? Kaya nga pinagdidiskitahan nyo si VP Inday eh. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi mong hanggang online lang ang DDS at kayo ang mga totoong tao at hindi kami totoong tao, o bakit kayo takot? Bakit? Di ba? Bakit lahat ginagawa nyo para ma-impeach si VP? Ba't di nyo na lang talunin sa election? Tama. Kasi alam nyo, Ika nga ni Senator Cayetano, talunin nyo na lang sa eleksyon. sa simula pa lang, dihado talaga kayo. Oo. Alam nyo kasi sa simula pa lang, hindi Alam talaga nila kayo yan. mananalo. Kaya ang ginagawa nyo, gusto nyo ipa-disqualify si VP Inday, ipa-impeach si VP Inday para hindi na Yes. makatakbo sa Yun ang 2028. totoo. Sas, Mariasep! Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natong haya natin ang boses at video din nyo na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Chinitong Tisoyan, si Mr. Real Talker. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.